Yung mga iba dito, sino ba nakakakilala sa akin? Yung mga taga-Belmont. Sino taga-Belmont? Dami taga-Belmont. Ang hindi maganda nun, doon pinag taga-Belmont. Kasi yung pinakamalapit ko nun. Sino dito yung pinakamalayo pinanggalingan? Sila bro. Dasma. Sila sis. Mandaluyong. Si Elder Benny ay Isabela. Ako ay Bulacan. Si Elder Marshall ay Muntinlupa. Dako po tayo sa ating text. Yung ating text ay babasahin ko lang, pero hindi po ako mag-ano no, kasi marami pong sabi dito sa Ephesians 6:10, no? Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Sabi dito, put on the whole armor of God that ye may able to stand against the wiles of the devil. Tayo po ay tumayo, tayo po ay samahan niyo po sa isang ating panalangin. Tayo po ay pumipit at yumuko. Ama namin Diyos, mga Panginoon sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa opportunity na to, sa niyaan nyo kami makarating dito sa aming meeting place, sa aming sambahan, upang magbigay po ng kapurihan sa iyo, O Diyos. Salamat po, nakarating kami ng bahay sa Pagkas, ng sama-sama, masaya, at nawa, O Diyos, i-guide niyo po kami sa aming mga problemang naiwan. Nawa ito ay inyong sinugan. Sa mga kapatiran po namin na wala pa po, i-guide niyo po sila. At O Diyos, nawa po, kayo na po ang mga gumabay sa susunod na oras. Nawa po ang mga salitang bibitawan ng aking bibig ay ayon lamang sa inyong kalooban. In the name of Lord Jesus Christ, Amen. Tayo po yung po ulit po mga kapatid. Sabi dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of darkness, of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God. Hindi po mga kapatid, nasa dulo. Hindi po kasi kami sanay sa light talaga. Sanay kami dun sa aming church building sa Belmont kasi. Walang mic, kaya pasensya na po, hindi po ako sanay gumamit ng mic. Kasi ito, pag nagsalita ka, talagang minig na. Kaya kahit yung mga nagsiselfone dyan, yung mga nagkikwentuhan dyan, narinig doon. Dito, hindi ko alam na nakapokus kayo. Pero nawa, Diyos na po ang mag-guide sa inyo. Focus po tayo kasi, minsan lang po ito sa isang taon. Di ba? Minsan lang tayo nagkita. Nakita niyo po ba ako hapon? Nakita niyo ba ako nakaraan? Hindi ba po? Minsan lang po tayo nagkita-kita. Samantalain na po natin. Hindi natin alam, bukas, maaaring mauna na ako. Hindi niya. Okay? Si Pastor daw na, maaaring mauna ako. No, pag ako nauna, kasama na ako ni Lord. Hindi na tayo makikita. Sayang naman yung pagkakataon. Okay? Sabi dito, take unto you the whole armor of God. So hindi ko hindi ako nakapokus. Ito po yung sinasabi na may time ba dito na pag nakita niyo isang tao, masasabi niyo, ay, itong tao na to, sa ibang word, itong tao na to, ano siya, masarap tao. Itong tao na to, makadiyos to. Pag nakita niyo pa lang pag naglalakad pa lang, ito yung sinasabing spiritual armor ka. Hindi ito literal na armor, mga kapatid. Alam ba, pag nakita niyo si Pastor Romel, naglalakad, ay, itong tao na to, makadiyos to. Doon pa lang nakikita na yung kanyang armor, yung kanyang aura. Yun po ito. Pero tayo mga kapatid, lalayo po ako ng topic. Alam po kasi yung topic dito ni Elder Benny. Ayan, excited ako makinig sa topic ni Elder Benny. Bakit to? Ang layo ko kayo ng Isabela. Tapos pag siya mag-preach, tayo makikinig. Sayang naman yung pagkakataon. Yung Bulacan, malapit-lapit lang po. Okay? Yung Isabela, malayo po yun. Sayang naman po yung pagkakataon. Makinig po tayo mga kapatid. Punta po tayo sa 1 Timothy 6:10.
Okay, ito matindi, no? Kaya iba, pag nagsasabi, pag si Brother Melvin, baka naman masaktan na naman kami. Huwag po kayo masasaktan mga kapatid, ha? Normal po masaktan. Okay? Ang salita ng Diyos talaga nakakasakit. Pero ang maganda, no, pinapagaling tayo sa ating mga pagkakamali. Sabi nito, for the love of money. Yan na naman, usapang pera na naman. No? Ano daw? For the love of money is the root of all evil. While some coveted after, they have earned from the faith and pierced through many sorrows. Ano daw sabi ko sa pera? For the love of money. Kawawa naman yung pera, laging nasisisi. Kung bakit ko pinanggit yun, part pa rin ng topic natin. Pagdating sa pera, kung wala kayong sheet, ang sabi dito, for the love of money, hindi naman masama magkapera mga kapatid. Ang masama daw, yung minamahal yung pera. Iba dito siya sabi, ang sarap daw maging mayaman. Akala niyo lang yun. Akala niyo lang yung mga kapatid. Bakit ang daming mayaman na nauunang mamatay? Diba nakaka-stress sila. Akala niyo lang yung pag minamahal natin ng pera. Kung bakit pag yung sinasabi itong 1 Timothy 16, ang topic po is effort in giving. At hindi po yun, effort in giving. Yun na naman tayo. Pag si Brother Melvin nag-preach, laging may pera na topic. Hindi po kasi, obligasyon po natin yun mga kapatid. Hindi po, huwag po natin hayaan yung sarili na natin na ilayo po tayo sa ganung topic. Okay? Amen? Okay. Acts 5:1-11. Ito maganda to. Ikikwento ko sa inyo. Pero mas maganda, hindi ko ikikwento, magbabasa rin tayo mga kapatid. Punta po tayo sa Acts 5:1-11. Sino ba dito walang Biblia hawak? At bibigyan natin. Sino dito walang Biblia walang hawak? Pastor! Bigyan mo na yun. Walang hawak. Meron naman cellphone, di ba? Download kayo ng app ng King James Version. Sabi dito, but a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession and kept back of the price his wife, also being privy to it, and brought a certain part and laid at the cost of it. Sino dito familiar sa kay Ananias at Sapphira na topic? Ito yung mag-asawa, nagbenta ng kanilang ari-arian at inangako nila kapag daw ito'y nabenta, ano? Ibibigay daw sa Diyos. Ngayon, siyempre hindi naman tayo pababayaan, Lord. Nag-effort ang Diyos kung may benta nga naman talaga yun. Ngayon, yung nasa kanila ng pera, ano nangyari mga kapatid? Ano nangyari? Sabi dito, kinikbak nila. Kung kailan, nung hindi pa nabibenta, pray sila ng prayer. Na Lord, sana mabenta namin to. At pag ito nabenta, ibibigay po namin sa ito. Nabenta. Hawak na nila ngayon yung pera. Yung sinasabi ko sa'yo, for the love of money is the root of all evil. Hindi nila binigay sa Diyos. Anong nangyari mga kapatid sa mag-asawa? I-shortcut to. Anong nangyari? Namatay. Tingnan nyo? Ito yung sinasabi na nangako ka sa Diyos, pero hindi mo naman tinutupad. Naitayin ba na nangako tayo sa Diyos, pero hindi natin tinupad? Totoo, kung tayo ang okay? Sino dito gumising kanina umaga ng sama-sama ng mundo? Sino dito? Taas kamay. Hindi, amin lang tayo. Ayaw, sisis. Gumising daw siya at sama-sama ng mood niya. Ngayon, naitayin ba na gano'n? Gumising na ang sama-sama ng mood mo. Walang sino mong taong makapagkaan ng mood mo. For example, si Brother. Bro, ano pangalan mo? Jude. Si Brother Jude, gumising na ang masama-sama talaga ng ano. Naitayin na gano'n, no? Pag-gising mo pa lang, ang sama ng panaginip mo, ang sama ng katawan mo, parang bad trip ka na. Walang sino mang meron bang, ay ako! Sama, nagsabi ko sa iyo nila, pag-asama ng mundo mo. What if, Brother Jude, bigyan ka ni Pastor Roland ng 1 million?
Sasama pa ba yung loob ng tao niyan? Hindi. No? Hindi ko alam. Hindi. Malamang hindi. Manilyon eh. At wala sa inyong tao. Wala na, hindi ka na magagalit. Ay, wala ikaw pa eh. O sabihin natin 10 million. Ano, mga Brother June, masama pa ba daw mo nun? Hindi na. Pero na ikapalit. Bukas, Brother June. Patay ka na. Tatanggapin mo. 10 million, mawawala yung tingin ng ulo. Pero bukas, patay ka na. Ito yung sinasabi ko. What if kaya, nalaman nila Ananias at Sapphira, na bukas patay na sila pag ginawa nila yun? Sa tingin mo, ibibigay nila yun? Oo, ibibigay nila yun. Ang point ko mga kapatid, huwag natin layaan sa buhay natin mangyari yun. Huwag natin kondisyonin ng Diyos. Amen? Amen. Tayo po mga kapatid, obligasyon po natin mag-effort. No? Katulad mo lang, sino number one na dapat natin kayahin sa Biblia na nag-effort? Punta po tayo sa Exodus 3 to 6:8. Ito talaga, grabe to. Grabe mag-effort to. Basahin natin ha. Ito si Abraham. And they rose up early on the morrow, and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and to drink, and rose up to play. And the Lord said unto Moses, Go get me down for the people which the Lord. They turned aside quickly of the which commanded they have made a molten calf and worship. So, ito po. Ito yung tungkol kay Abraham. Gumising siya lang maaga. At pinapupunta daw siya doon sa bundok kung saan papatayin yung kanyang anak. Pero ang tanong doon, si Abraham, alam niya na papatayin yung kanyang anak, gumising pa rin siya lang maaga. Mga kapatid, ganun yung effort ni Abraham. May mga ganun pangyayari sa buhay natin na akala natin, andyan na eh. Andyan na, hindi na tayo mag-effort eh. Andyan na yung pangyayari. Another example, dito tayo sa 2 Samuel 2:20 to 24. Second Samuel 2:24. Basahin natin ang laktawan natin. Ito yung tungkol kay Hana David mga kapatid. Ito yung sinasabi ko kailangan natin mag-effort. Sino dito nakakatanggap ng ayuda? Ayuda? Wala. Dapat tayo may pera. Yes, sino dito nakakatanggap ng ayuda? Nung COVID, hindi ba tumanggap ng ayuda? Sino dito hindi nakatanggap? At talagang i-report natin. Ngayon, sino dito nakatanggap? Sino mga rider dito mga kapatid? Rider, motorcycle rider. O, sino na lang may trabaho? Taas kamay. Wala na. Lahat pala, business. Sino may business? Yan. Taas kamay. May i-example lang ako. Si Sis. Anong business mo, Sis? Collection. Product. Personal collection. Si Sis. Anong business mo, Sis? Wala. So, ano pa ginagawa natin mga kapatid? Wala tayong ginagawa sa buwan, pero lagi tayong absent. Pagdating sa church, yun yung sabi ko sa inyo. So, meron naman, ayaw yun lang sabihin. Ito yung sinasabi ko, kailangan natin mag-effort. Sa 2 Samuel 20:24. Sabi dito, and Araunah looked and saw the king and his servants coming on toward him. No, si King David yun. And Araunah went out and bowed himself before the king on his face upon the ground. And Araunah said, Wherefore is my lord the king come his servant? And David said, To buy threshing floor of thee, to build an altar unto the Lord, and the plague may be stayed from the people. And Araunah said unto David, Let my lord the king take
and offer up what seemeth good unto him. Behold, here be oxen for burnt sacrifice. Nung nakita daw ni Araw na si King David, doon sa kanyang fleshing floor, doon kasi sila nag-operate sa altar nila. Nakita niya si King David, syempre hari yun. Ang sabi niya Araw na, King David, ito po yung baka. Tama ba Tagalog ba ng ox baka? Wala naman ibang Tagalog eh. No? How? Hindi siya na. No? Sabi, ito po yung baka. Ito po yung pang-alay. Ito talaga gusto ko sa sinabi ni King David. Ito yung sinasabi ko kailangan natin mag-effort. Sabi dito, King David, sabi ni, neither will I burn. Sabi nito, and the king said to Arauna, sinabi daw ni David kay Arauna, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither I will offer burnt offerings unto my Lord God of that which does cost me nothing. Sabi ni King David, ayoko tanggapin yan, bibilin ko na lang yan. Ayoko maglingkod sa Diyos, ayoko magbigay sa Diyos na hindi ako nagagastasan. Sabi ni King David, imagine hari yun. Pero ayaw niya ng libre. Kaya sinasabi ko sa inyo, kanina, sino dito tumatanggap ng libre? Tanggapin niyo pera ng tao yun. Pero pagdating sa offering, sabi ni King David, ayoko tumanggap ng libre. Ayoko maglingkod sa Diyos na hindi ako nagagastosan. Sabi ni King David, ang point dito mga kapatid, sa pagbibigay sa church, baka naman umaasa na lang tayo sa libre. Baka hindi na tayo nag-effort. May nabigay sa church, 10 Lucky Me noodles. Lahat sa galing, bigay doon sa ayuda. Isipin mo, saan yung effort mo? Totoo nun, saan yung effort mo? Ay hindi, kasi natulog lang ako buong linggo eh. Hindi ka pala nag-ready. Nag-antay ka na lang pala ng biyaya, para yung biyayang yun, naibigay mo sa gawain ng Lord. So hindi ganun po ang tinuturo ng Bible, mga kapatid. Kailangan mong mag-effort. Ito nga, hari na ito eh. Supposed to be, pag tumaan siya lahat, pwede niyang kamkamin eh. Akin na lahat yan. Ari na siya, hindi. Sabi niya, ayoko. Dapat, kailangan ako mag-gastusan. Magkano nga binili niya? 50 shekels of silver. Napakamahal nun. Noong unang panahon, siguro, mura lang na. Nasa 180,000. Hello. No, mga ganun, mga 180,000. Ang point dito mga kapatid, kailangan po natin mag-effort. Hindi lang action sa giving eh. Maraming giving of time. Tuwing Sunday, ano ginagawa natin? Sino dito tuwing Sunday umahati ng church? Wala din. Pag ako kasi nagsasalita, nag-declare ako, para malaman ko kung sino. Pero hindi ko po titignan, kaya kasabi, pag si Father Melvin talaga parang nanunuho eh. Hindi, example lang yun. Para naman magkakilala lang tayo. Sabi ni, giving of your time, mag-church ka mga kapatid, umatid ka. Yun na nga eh, mundo na nga nag-adjust eh. Technology na nga nag-adjust eh. Noong unang panahon, araw-araw sila sa web pa eh. Ngayon, mundo na nag-adjust. Meron ng online. Meron ng online. No. Pwede na tayo matin. Online, pwede na tayo mag-YouTube. Panoorin ninyo, mga preach ni Pastor Romel. At hindi na si Pastor Romel, at yung mga mukha ni Elder Marshall. Pag namimiss ni si Elder Marshall, panoorin mo sa YouTube. Kaya pwede nandun din. Diba? Mag-effort tayo, mag-time natin. Ano pa? Sa pagdating sa giving of your talent. Yung iba dito, magaling magsalita. Sabi ng Biblia, hayaan sila magsalita, hayaan sila magturo. Hindi mo naman nilalabas yung talent mo. Yung iba dito, magaling sa pagluluto. Kaya mapalad po yung aking mga nagluluto. Si Chef. Amen. No? Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ibigay natin yung 100% effort natin. Kaya katulad ko sinasabi ko, baka sa mga susunod na araw, hindi na tayo makikita. Totoo yan. Yung baka yung misis ko, hindi ko na mayakap.
Masakit man isipin, pero totoo yung mangyayari. Yung principle eh. Hindi mo mababalik na yung katawang lupa mo, babaon sa lupa at babalik sa lupa. Kaya yun yung mga pinagalaban ng mga mayayaman. Lahat na lang kung ano-ano na lang i-invento. Stem cells! Ano ba yung mga natadali tayo dyan sa networking? Ano ba? Para umaba yung buhay? Stem cells, injection, cloning, kung ano-ano. Pero hindi, principle po yan. Ang katawan ng tao ay makasalanan. The wages of sin is death. Mamamatay at mamamatay talaga pa rin. Ano ba? Giving of your testimonies. Ito yung sinasabi sa Ephesians 6:10. Testimony po yan eh. Dapat malayo pa lang, makikita na sa'yo na makajust ka. Parang ano? Pulis. Pero malayo pa lang na pulis, nakikita mo na pulis siya. Kasi may uniform siya eh. Ito po yung invisible uniform po ito. Malayo pa lang nakikita sa'yo. Ay, si sister. Napakabay po niyan. Pag may problema ka sa buhay, lumapit ka kay sister. Lalo na pag kulang ka sa pera. Hindi, joke lang. Pag magaling po magpayo yan. Ayun po yung testimony. Pag sinabi ng testimony, isa kang Kristiyano na madaling lapitan. Totoo, lalo na pag may problema. Madali kang lapitan. Magaan yung iyong mukha. Diba, si Mother Day. Pag nakita ko si Mother Day, magaan talaga siya tingnan. Diba po? Makikita ko sa kanya. Maganda rin ang tangan. May mga ganun na yung sinasabi, spiritual armor of God. Pag nakita ka pa lang, nalayuan ka na ng masasama. Kung dati, pag dumadaan ka, pastor, tagay. Ngayon, dadaan ka, ay, huwag yung tagay si pastor. Yung mismong mga nag-iinuman, yung pagkakatanggol eh. Huwag yung tagay si pastor. Maka-adjust yan. Pastor, ipag-pray mo po kami. Ang sarap sa piling yung gano'n. May dadaan ka, ang sasabihin, pastor, ipag-pray mo po kami ha. Nawa, kung katulad mo kami. Pero pastor, tagay. Inulit pa yun, na-joke lang pala. Ano ba? Ano yung sasabi natin kinapit kayo? Giving of your pleasure. Mag-effort ka. Huwag tayo umasa sa hingi-hingi. Hindi po tayo badyaw. Tayo po ay good chow. Huwag po tayo umasa sa hingi-hingi bago natin ibigay sa Lord. Yung pagbibigay sa gawain ng Diyos, pinag-ibigay po yan. Pinag-ihirapan po yan. No? Sabi ni, ulit yung sinabi ni David, the Lord my God that cost me nothing. Huwag tayong umasa sa iyo pagdating sa effort sa pagbibigay sa Lord. Yun lang po mga kapatid. Nawa, sa susunod na picture, makinig po tayo ulit. Maging alive po tayo. Salamat po mga kapatid. Okay, so